Sa pinakaliblib na bahagi ng kabundukan sa silangang bahagi ng Pilipinas, may isang lugar na bihirang marating ng mga dayo. Malalalim ang bangin, matitinik ang daan, at balot ng hamog ang bawat umaga. Dito matatagpuan ang tribo ng mga Babaylan, isang sinaunang lahi ng mga tagapag-alaga ng kalikasan, tagapamagitan ng mga espiritu, at manggagamot ng kanilang sariling pamayanan. Hindi sila ordinaryong tao. Mayroon silang kaalaman sa mga sinaunang ritual, dasal, at kapangyarihang espiritual na minana pa mula sa kanilang mga ninuno. Ang tribong ito ay kilala sa tawag na hampang kalayo, mula sa salitang hampang na ibig sabihin ay ugnayan, at kalayo na nangangahulugang apoy. Sila raw ay may koneksyon sa apoy, hindi bilang sunog na sumisira, kundi bilang ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim. Sa kanilang gitna ay namumuno ang isang matandang babae na si Dayang Apila, isang Babaylan na sinasabing isinilang kasabay ng kulog at kidlat, tanda ng kanyang malakas na koneksyon sa mga espiritu ng kalikasan. Tahimik ang pamumuhay ng mga Babaylan sa lugar na yon. Wala silang modernong teknolohiya. Hindi nila kailangan ng kuryente dahil ang liwanag ng buwan at bituin ay sapat na. Hindi rin sila umaasa sa ospital sapagkat ang mga halamang gamot, orasyon, at dasal ni Dayang Apila ay mas mabisa pa sa alinmang gamot ng siyensya. Ang kanilang pagkain ay galing sa kalikasan, mula sa kabubatan, ilog, at kanilang sariling mga taniman. Tuwing gabi, isinasagawa ng mga Babaylan ang mga ritual sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagsusuot sila ng mga damit na yari sa sinamay, nilalagyan ng mga simbolo mula sa sinaunang baybayin, at may mga palamuting dahon ng saling, bulong ng kawayan, at abo mula sa mga sagradong kahoy. Sinasayaw nila ang sayaw ng apoy, sabay sa tugtog ng tambol na gawa sa balat ng usa at kahoy ng akasya. Ang ritual na ito ay kanilang panata upang patuloy silang maprotektahan ng mga espiritu ng kagubatan laban sa anumang kapahamakan. Ngunit kahit tila malayo sa mundo ng kaguluhan, batid ng mga matatanda sa tribo na hindi habang panahon ang katahimikan. May panahong muling guguluhin ng kadiliman ang kanilang paraiso. Sa kanilang mga kwento, ipinasapasa sa bawat henerasyon, may isang nilalang na minsang sinubukang wasakin ang kanilang tribo, ang supremo ng mga aswang. Siya raw ay nilalang na isinumpa ng mga diwata, at inilibing sa ilalim ng lupa ng kalikasan matapos ang isang matinding digmaan noong unang panahon. Ngunit hindi siya tuluyang nawala, siya'y natulog lamang. Ito ang dahilan kung bakit masigasig si Dayang Apila sa pagtuturo sa mga kabataang miyembro ng tribo. May kanya-kanya silang tungkulin, ang ilan ay tagapangalaga ng apoy, ang ilan ay tagapagsalita sa hangin, ang ilan ay tagapagsayaw sa lupa, at may ilan na tagadinig ng tubig. Bawat isa ay may koneksyon sa isa sa apat na elemento, at gamit ang mga ito, bumubuo sila ng balanse sa kanilang mundo. Isang araw, dumating ang isang estranghero. Siya ay sugatan, halos wala ng malay, at natagpuan sa gilid ng bangin ng isa sa mga batang Babaylan. Ayon sa matanda, hindi basta-basta nadadayo sa kanilang lugar ang mga estranghero, lalo na't kung tila hinabol ito ng isang nilalang na hindi matahimik. Sa pagtingin ni Dayang Apila sa katawan ng lalaki, nakita niyang may mga kagat ito na hindi pangkaraniwan. Parang kinain ang laman nito ngunit hindi ito pinatay. Isa lamang ang lumalabas sa ganitong uri ng atake, isang aswang. Nagtipon ang buong tribo. Isang pagpupulong ang isinagawa. Sa loob ng sagradong balay ng alon, isang kubong nakatayo sa gitna ng lawa, pinag-usapan nila ang kakaibang insidente. Isa sa mga matandang Babaylan ang nagsabi, ang himig ng hangin ay nagbago. Ang mga ibon ay hindi na umaawit. Ang tubig sa ilog ay tila nangangamba. May paparating na panganib. Dito nagsimulang mabuo ang pagdududa. Hindi kaya gising na muli ang nilalang sa lumang alamat? Hindi kaya si Supremo Kalag ay muling babangon upang ituloy ang kanyang naudlot na paghihiganti? Hindi na maikakaila ang katahimikan ng bundok ay may basag na. Sa ilalim ng ulap na bumabalot sa kanilang paraiso, may gumagalaw sa dilim. At sa mga susunod na araw, ang dating sagradong lupa ay magiging larangan ng isang digmaang matagal nang naipangako sa propesya. Hindi pa man tuluyang gumagaling ang estrangherong iniligtas ng tribo, unti-unti nang nararamdaman ng mga Babaylan ang kakaibang enerhiya sa paligid. Tila ba ang simoy ng hangin ay may dalang pag-aalinlangan, at ang bawat huni ng ibon sa kagubatan ay may halong takot.
Ang gabi ay lalong nagiging tahimik, hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa pagdating ng isang bagay na hindi pa nila lubos na maintindihan. Una sa mga pangyayaring ikinagulat ng lahat ay ang pagkawala ng isang batang mangingisda sa Karatig Barangay. Wala itong iniwang bakas kundi ang bangkang duguan na palutang-lutang sa ilog. Isinunod naman ang matandang herbalista na huling nakita sa paanan ng bundok. Kinabukasan ay natagpuan ang kanyang kubo na gutay-gutay at ang mga halamang gamot na parang sinira ng hayop. Ngunit ang mas nakakakilabot, walang kahit isang dugo sa lugar. Para bang nilinis ito para walang makitang ebidensya. Lumaganap ang takot sa buong paligid. Ang mga taga-ibang sityo na minsang tumatanggap ng pagpapagaling mula sa mga babaylan ay nagsimulang magtanong, bakit hindi nila napigil? Hindi ba't sila ang tagapangalaga ng lugar? May ilan na nagsimulang mawala ng tiwala at lumayo. Ngunit may iba rin na lumapit, humihingi ng tulong, nagmamakaawa na sana ay pangalagaan sila ng tribo. Habang tumitindi ang pangamba ng mga tao, si Dayang Apila ay palihim na gumagawa ng mga ritual ng paghahanap. Gumamit siya ng abuhan ng gubat, isang uri ng alikabok na gawa sa pinatuyong ugat ng kahoy at abo mula sa sinaunang apoy ng tribo. Ipinahid niya ito sa kanyang mga mata upang makakita sa dilim. At sa kanyang pagninilay, nakita niya ang isang aninong lumalakad sa ilalim ng gabi, mahaba ang mga kuko, mabibilis ang kilos, at may mapupulang mata na tila laging gutom. Ang anino ay may suot na balabal na yari sa balat ng tao. Ang pangalan nito, ayon sa bulong ng hangin, ay Kalad. Muli siyang lumapit sa lumang aklat ng kanilang tribo, isang kasulatang minana pa ng kanilang mga ninuno. Dito isinulat ang kasaysayan ng unang digmaan sa pagitan ng mga babaylan at ng mga nilalang ng dilim. Muling nanumbalik sa kanya ang hula, sa ikatlong yugto ng buwan, ang sinumpang nilalang ay babangon. Sa bawat katawang kainin niya, isa pang anino ang isisilang. Kasabay ng pagbabalik ng matandang babala, may mga bagong aswang na nagsimulang magparamdam. Hindi na ito gaya ng dati, na ang mga aswang ay nag-iisa, palihim, at tila may isang layunin. Sa pagkakataong ito, tila may organisasyon. Parang may tagapamahala, at ang mga atake ay sabay-sabay, planado, at mas matindi. Sa isang gabi, habang nagsasagawa ng ritual sa ilog, sinalakay ang isa sa mga grupo ng kabataang babaylan. May dalawang nawala at hindi na muling nakita, at isa ay natagpuan na lang sa gitna ng halamanan, walang buhay, ngunit tila hindi ginagalaw ng mga hayop. Ang mga hayop ng gubat, na dating malapit sa tribo, ay nagsimulang umalis. Ang mga uwak ay hindi na dumadapo sa puno ng balete, at ang mga ahas ay nagsisipaglabasan sa kanilang mga lungga, isang masamang senyales. Naisip ni Dayang Apila na hindi na ito simpleng pag-atake. Isa itong digmaan na muling nagising. At upang hindi magapi, kailangan nilang malaman kung sino ang kanilang kalaban. Nagsimula siyang magtanong sa estranghero na kanilang inalagaan, at sa kanyang paggising ay sinabi nitong siya ay isang albularyong naglalakbay upang hanapin ang pusod ng dilim. Ayon sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang bundok ng Visayas, may isang grupo ng mga aswang na nagsasanib puwersa. May isang nilalang na nagpapakilalang Supremo Kalad, isang matandang pinuno ng mga nilalang ng dilim. Matagal na raw siyang hindi nabanggit sa kasaysayan, at akala ng marami wala na, ngunit siya ay muling bumangon. At sa kanyang pagbabalik, layunin niyang sirain ang lahat ng tagapagligtas ng liwanag, ang mga babaylan. Nang marinig ito ng buong tribo, isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Sa wakas, may pangalan na ang dilim. Hindi na ito basta takot lang, ito ay isang banta. Isang banta na matagal na palang nagbabadya, at ngayon ay unti-unti nang sumasaklaw sa kanilang mundo. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, nagsimula ng ipunin ni Dayang Apila ang mga natitirang babaylan. Hindi na ito panahon ng pag-atubili. Kailangan nilang kumilos dahil ang dilim ay hindi na palihim. Ito'y sumasalakay na, at may supremo na muling nagbabalik upang tapusin ang hindi niya natapos na pananakop. Sa ilalim ng lupa, sa pinakailalim ng isang liblib na kuweba sa gitna ng kabubatan, unti-unting nabuhay ang matagal nang natutulog. Isang nilalang na sa loob ng daan-daang taon ay nanatiling nakakadena sa pagitan ng buhay at kamatayan, si Supremo Kalad, ang pinuno ng mga nilalang ng dilim. Ayon sa mga sinaunang tala ng mga babaylan, si Kalag ay dating tao, isang makapangyarihang albularyo na nalason ng ambisyon at kasakiman.
Sa kanyang pagnanais na maging immortal at maging higit pa sa mga espiritu, tinanggihan niya ang batas ng kalikasan at sumanib sa itim na mahika. Sa tulong ng mga nilalang sa ilalim ng lupa, mga sigbin, manananggal, at mga batibat, nagtayo siya ng isang hukbo. Sinimulan niya ang isang digmaan upang sakupin ang mundo ng tao at espiritu. Ngunit pinigilan siya ng mga unang babaylan, pinagsama-sama ang apat na elemento upang ikulong siya sa ilalim ng lupa, sa isang ritual na isinagawa ng 7 pinakadakilang manggagamot ng panahon. Ngunit ang kanyang pagkakapiit ay hindi kamatayan. Siya ay nanatiling buhay, pinapakain ng galit at paghihiganti. Sa bawat taon, sa bawat panawagan ng kadiliman, siya ay lalong lumalakas. At ngayon, nang bumukas ang isang sinaunang selyo na hindi sinasadyang nadumisan ng dugo mula sa sugatang estranghero, ang kanyang pagbangon ay nagsimula. Si Supremo Kalag ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang anyo ngayon ay kalahating tao at kalahating anino. Balot siya ng itim na usok, ang kanyang mga mata ay parang walang hangganan, at ang kanyang tinig ay parang sabay-sabay na boses ng sangkaterbang kaluluwa. Mayroon siyang kakayahang gumawa ng bagong uri ng mga aswang, hindi na lamang mga gutom na nilalang, kundi mga tagasunod na may malay, disiplina, at layuning tapusin ang mga babaylan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magsanib ng iba't ibang klase ng aswang mula sa iba't ibang panig ng bansa, ang mga tiktik na kayang marinig ang tibok ng puso mula sa milya-milya ang layo. Ang mga sigbin na mabilis gumapang sa lupa at kayang lumusot sa kahit anong siwang. Ang mga manananggal na ngayon ay hindi lang babae kundi lalaki na rin, lumilipad sa gabi na parang mga paniki. At ang kanyang bagong nilikha, ang mga itim na anino, nilalang nagawa sa takot ng mga taong natutulog, kayang sumanib sa katawan ng tao at kontrolin ito sa araw. Hindi tulad ng mga aswang noon, ang mga ito ay may sistema. May mga leader, may mga mandirigma, may mga espiya. Ginamit nila ang modernong kaalaman ng tao, mga mapa, daan, lugar na walang signal, upang planuhin ang kanilang paglusob. Nagsimula silang manalasa sa malalayong sityo, mga pamayanang walang depensa. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang tunay nilang layunin ay ang tribo ng mga babaylan, sapagkat sila lamang ang hadlang sa muling pag-angkin ng dilim sa daigdig. Sa kabilang banda, si Dayang Apila ay patuloy sa pag-aaral ng mga senyales. Nakaramdam siya ng panginginig ng lupa, pagdilim ng buwan kahit wala namang ulap, at pag-iyak ng mga puno, isang palatandaan na may malakas na enerhiyang dumaraan. Isa sa mga batang babaylan, si Binhi, ay nagkaroon ng panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang hukbo ng itim na nilalang na nakatayo sa itaas ng isang burol, habang sa kanilang gitna ay may isang nilalang na may trono na gawa sa mga buto. Ikinuwento ito ni Binhi sa mga matatanda, at agad nilang nakumpirma, bumangon na si Supremo Kalag. Nagpatawag si Dayang Apila ng isang pulong ng mga tagapangalaga. Dito ipinahayag na kailangang pagtibayin ang kanilang depensa. Kinailangan nilang tawagin ang mga kasamahan mula sa ibang tribo. May mga babaylan sa Hilaga, sa Kanluran, at maging sa ibang isla. Ngunit ang paglalakbay ay hindi ligtas, marami sa kanila ang pinatay na bago pa man makarating. Nagsimula rin ang mga babaylan na itago ang mga sagradong gamit. Ang mga orasyon ay isinulat muli at nilagay sa mga kahoy na kahon. Ang mga anting-anting ay nilubog sa ilog upang hindi maagaw. Ang kanilang puso ng liwanag, isang misteryosong bato na siyang pinagmumulan ng kanilang lakas, ay ipinailalim sa pinakamalalim na kuweba at tinakpan ng sagradong selyo. Ngunit alam ni Dayang Apila, hindi sila maaaring magtago habang ang kalaban ay lumalakas. Kailangan nilang bumuo ng plano. Hindi lang ito labanan ng lakas, ito ay labanan ng kaalaman, karanasan, at pananampalataya. Samantala, si Supremo Kalag ay nagtayo ng kanyang kuta sa isang abandonadong kuweba na pinaniniwala ang dating tahanan ng mga diwata. Inalis niya ang sagradong enerhiya nito at ginawang pugad ng kasamaan. Doon siya nagpapalakas, nagpapakain ng mga kaluluwa ng kanyang biktima, at dahan-dahang binubuo ang kanyang sumpang hukbo, 1,000 aswang na sabay-sabay sa salakay sa pagsapit ng 3 buwan. Sa kanyang unang sermon sa mga aswang, ito ang kanyang sinabi, ang liwanag ay matagal nang nakatayo sa taas ng mundo. Panahon na upang ang anino ang maghari. Ang mga babaylan ay malalanta. At ang lahat ng tao ay luluhod sa takot. Ang digmaan ay hindi na bantalang.
Ito ay nakatakda. Matapos matiyak ni Dayang Apila ang pagbabalik ni Supremo Kalag, agad siyang nagpadala ng mga mensahero sa iba't ibang sulok ng kabundukan at baybayin upang ipatawag ang mga natitirang tribo ng Babaylan. Mahigit isang siglo na ang lumipas mula nang huling magsama-sama ang mga tribo, ang huling beses ay noong pinagtulungan nilang ikulong si Kalag. Ngayon, kailangang maulit ang pagkakaisang iyon. Bawat mensahero ay may dalang sagradong palatandaan, isang piraso ng balat ng apoy, isang sinaunang damong nagsisilbing susi ng pagtitipon. Kung sino man ang makakita nito ay agad na makakaalam na isang matinding panganib ang paparating. Sa loob ng 2 linggo, isa-isang dumating ang mga kinatawan ng tribo, mula sa tribo ng Dumalapi, mga babaylang tagapangalaga ng mga hangin at ulap, dumating sila kan Haringas. Isang matandang lalaking may mahahabang buhok at laging may kasamang ibong lawin. Mula sa tribo ng Alon-awan, pinamunuan ni Dayang Suling, isang batang babaylan na may kakayahang magpakalma ng tubig at bagyo gamit ang kanyang tinig. Mula sa tribo ng Apoy-Apoy, dumating ang mandirigmang si Tangkib, na kilala sa kanyang mga anting-anting na galing pa sa mga bulkan ng Mindoro. At mula sa timog, dumating ang pinakakakaibang tribo, ang tribo ng Liwanag, mga tahimik at bihirang makisalamuha, ngunit ang kanilang mga mata ay kayang makita ang anino ng isang nilalang kahit sa gitna ng liwanag. Pinangunahan sila ni Lakambinilaya, isang babaylang bulag ngunit nakakakita sa espiritu. Naganap ang pagpupulong sa gitna ng punong-puno, isang napakalaking puno sa pusod ng kagubatan na tinuturing na sagradong lugar para sa lahat ng tribo. Doon, sa ilalim ng anino ng punong yaon, isinagawa ang pag-uusap. Walang sigawan, walang pag-aalinlangan, lahat ay may dalang kabigatan sa puso. Bumalik na siya, wika ni Dayang Apila. At hindi siya nag-iisa. Nagbahagi siya ng mga pangitain ni Binhi, mga ataking nagaganap sa iba't ibang barangay, at ang paglalakas ng bagong hukbo ng mga aswang. Ipinakita rin niya ang labi ng isang anino aswang na kanilang napatay, isang kakaibang nilalang na nabuo mula sa takot at pagkamkam ng mga masasamang alaala. Isang patunay na ang mga aswang ngayon ay ibang-iba na sa mga nakasanayan. Hindi agad nakapagsalita ang lahat. Tahimik na parang ang buong kagubatan ay nakikinig. Panahon na, basag nila kan Haringas sa katahimikan. Panahon na upang muling buin ang aklat ng 4 na elemento. Ang aklat ng 4 na elemento ay isang sinaunang kasunduan ng lahat ng tribo. Sa bawat yugto ng panganib, ang 4 na elementong sinauna, apoy, tubig, hangin, at lupa, ay kailangang pagsamahin sa isang ritual upang gisingin ang sagradong enerhiya ng inang kalikasan. Ngunit matagal na itong hindi ginagawa. Ang huling ritual ay ginanap mahigit 100 taon na ang nakaraan. Kung nais nating harapin si Kalag, wika ni Tangkib, hindi sapat ang ating mga dasal. Kailangan nating bumuo ng hukbo, magturo ng mga bagong babaylan, at gisingin ang mga tagong kapangyarihan na matagal nang tinulugan. Nabuo ang plano. Hinati ang mga tungkulin, ang tribo ng Apoy-Apoy ay magsasanay ng mga mandirigma na kayang humawak ng apoy, kahit sa gitna ng ulan. Ang tribo ng Dumalapi ay maghahanap ng mga sagradong hayop na maaring gamitin bilang tagapagbantay. Ang tribo ng Alon-awan ay magsasagawa ng mga dasal upang protektahan ang mga ilog at daluyan ng tubig, paboritong taguan ng mga aswang. At ang tribo ng Liwanag ay maghahanap ng mga aninong aswang upang matukoy kung sino sa mga tao ang nilulusob na. Nagpasya rin silang muling itayo ang sentro ng labanan, isang sagradong lugar na nagsisilbing taguan ng mga orasyon, anting-anting, at kasaysayang ng lahat ng babaylan. Isa itong lumang kuweba na tinabunan ng lupa sa takot na baka balikan ito ng mga nilalang ng dilim. Ngunit sa oras ng pangangailangan, kailangang itong muling buksan. Habang ang mga tribo'y abala sa paghahanda, may isang lihim si Dayang Apila na hindi niya pa masabi. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isa sa kanilang kasamahan, si Binhi, na nagiging isang anino, unti-unting nilalamon ng dilim. Hindi niya alam kung ito'y paalala, babala, o hula. Ngunit alam niyang may isa sa kanila na maaaring bumaligtad at gamitin ni Kalag upang sirain ang loob ng hukbo. Nagdesisyon siyang huwag muna itong isiwalat. Hindi ngayon, bulong niya sa sarili. Kapag oras na, alam ko kung kailan ko kailangang kumilos. Sa pagtatapos ng pagpupulong, sabay-sabay silang nagsindi ng 4 na apoy, isa para sa bawat elemento. Sa gitna ng apoy, idinikit nila ang kanilang mga palad,
at sabay-sabay na nanumpa, sa ngalan ng liwanag, kalikasan, at banal na hangarin, kami ay magbabalik. Kami ay lalaban. Kami ang huling tagapagtanggol. At mula sa liwanag ng apoy, may isang matandang tinig ang biglang narinig sa hangin, pili na ang mga papasan ng selyo ng liwanag. Ang labanan ay magsisimula sa pagsikat ng 3 araw. Maghanda kayo. Matapos ang dakilang pagpupulong ng mga tribo sa ilalim ng punong-puno, hindi na nag-aksaya ng oras ang mga pinuno. Lahat ay kumilos agad para maisakatuparan ang kanilang mga tungkulin. Ngunit higit sa lahat, isang mahalagang hakbang ang kailangang isagawa, ang pagsasanay ng mga bagong babaylan, ang bagong lahi ng tagapangalaga na haharap sa isang digmaan na higit pa sa karaniwan. Hindi basta-basta ang pagpili sa mga susunod na babaylan. Hindi sapat ang lakas ng katawan o talas ng isipan, kinakailangan ang lakas ng loob, dalisay na puso, at koneksyon sa kalikasan. Kaya't ang unang hakbang ay ang ritual ng pagtawag, isang sinaunang seremonya kung saan tatawagin ng mga matatandang babaylan ang mga kaluluwa ng kalikasan upang ituro kung sino ang karapat-dapat. Sa gitna ng kagubatan, binuo ng 4 na tribo ang Banwang Apuyan, isang pansamantalang kampo na magsisilbing sentro ng pagsasanay. Sa paligid nito ay mga sagradong puno, mga ilog na malinis, at lupaing may buhay, ang perpektong lugar upang hubugin ang mga bagong tagapagtanggol. Unang gabi ng ritual nakatayo ang mga matatandang babaylan sa gitna ng apoy habang ang mga napiling kabataan, mula 13 hanggang 20 taong gulang, ay pinaliligiran sila. Kabilang sa mga napili ay sina Binhi, ang batang may mga panaginip na tila totoo. Dalia, mula sa tribo ng Alon-awan, na may kakayahang makaramdam ng emosyon ng tubig. Igme, isang tahimik na binatang mula sa bundok, na minsang nakipaglaban sa isang tikbalang at hindi natakot. At si Tagan, anak ni Tangkib mula sa tribo ng Apoy-Apoy, na may likas na lakas sa apoy ngunit may masidhing galit sa mga aswang. Itinaas ni Dayang Apila ang kanyang baston, isang kahoy na may ukit ng 4 na elemento, at nagsimula siyang umawit. Isa itong awit na wala sa wikang tao, kundi sa wika ng espiritu, isang himig na tumatawag sa kalikasan. Unti-unting gumalaw ang mga dahon, bumilis ang ihip ng hangin, at sa ilalim ng lupa, tila may pintig ang bawat hakbang. Isa-isa, lumapit ang mga elemento sa anyo ng liwanag, tubig, apoy, at anino. Ang mga kabataan ay hindi nakapagsalita. Ang ilan sa kanila ay naiyak, ang ilan ay nanginig, at ang ilan ay nakaramdam ng init sa dibdib. Simula ngayon, wika ni Dayang Apila, hindi na kayo basta tao. Kayo ay magiging bahagi ng mundo ng mga di nakikita. Kayo ang magiging mata ng liwanag sa gitna ng dilim. Mga araw ng pagsasanay, ang pagsasanay ay hindi lang pisikal. Bawat araw, ang mga bagong tagapagmana ay isinasailalim sa mga pagsubok ng 4, pagsubok ng lupa. Kailangang maglakad ng ilang araw sa loob ng kagubatan na walang gamit kundi ang tiwala sa kalikasan. Kailangan nilang matutunan kung alin ang ligtas kainin, saan matutulog, at paano makikinig sa mga senyales ng lupa. Pagsubok ng tubig, isang gabing ilulubog sa ilog na may matitinding agos, habang sinasalubong ng hangin at ulan. Tanging ang marunong huminga sa ilalim ng presyon at makiramdam sa agos ng buhay ang makakaligtas. Pagsubok ng hangin, kailangang sumayaw ng walang tunog, at igalaw ang katawan upang makabuo ng orasyon gamit ang kilos. Sa pamamagitan nito, malalaman kung sino ang may tunay na ugnayan sa espiritu ng hangin. Pagsubok ng apoy, isang gabi ng pagharap sa sarili. Sila ay ilalagay sa gitna ng apoy, at kailangang harapin ang kanilang pinakamalalim na takot. Dito, makikita kung sino ang kayang kumawala sa galit, takot, at inggit. Hindi lahat ay nakapasa. Ang ilan ay kusang bumalik sa kanilang mga tribo. Ngunit ang mga natira, sina Binhi, Dalia, Igme, Tagan, at ilan pang kabataan, ay tumatag hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Pagkakatuklas ni Binhi ng lihim na puwersa sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay, isang gabi ay muling napanaginipan ni Binhi ang hukbo ni Supremo Kalad. Ngunit sa panaginip na ito, hindi siya basta tagamasid, nandito siya, nasa gitna ng hukbo, at ang mga mata niya ay tila hindi sa kanya. Pagkagising niya, siya ay nanginginig. At nang tiningnan siya ni Dayang Apila, nakita niya ang manipis na itim na anino sa ilalim ng kanyang mata. May bahagi kay Binhi na nagiging konektado sa kaaway. Hindi ka dapat katakutan, anak, wika ni Dayang Apila.
Ngunit kailangan mong matutunang kontrolin ang puwersang iyon. Maaari kang maging tulay upang matalo siya o daan upang tayo'y magapi. Bawat isa'y may papel. Si Tagan ay naging pangunahing mandirigma, ang tagapagsanib ng apoy at sibat. Si Dahlia ay natutong tumawag ng ulan at linisin ang mga naiwan ng aswang. Si Igme ay naging dalubhasa sa paghahanap ng nilalang ng dilim gamit ang pakiramdam sa lupa. At si Binhi, siya ang naging tagapagbalita. Ang kanyang mga panaginip ay naging gabay sa mga tribo kung saan maglalakbay ang mga aswang. Isang buwan ng matinding pagsasanay ang lumipas, at isang bagong henerasyon ng babaylan ang nabuo. Hindi pa sila ganap, ngunit sa puso at damdamin, sila'y handang lumaban. Sa huling gabi ng kanilang pagsasanay, muling nagtayo ng apoy ang mga matatandang babaylan. Pinanumpa nila ang mga kabataan, hindi kayo ang huling pag-asa. Kayo ang liwanag sa panibagong yugto. Mula sa inyo magmumula ang pagbabago. At sa kalayuan, habang natutulog ang kampo, may dalawang mata ang nagmamasid mula sa anino ng kagubatan. Si Kalag ay natutuwa sapagkat alam niyang papalapit na ang sagupaan na matagal na niyang inaasam. Tahimik ang gabi sa kabundukan ng Silangang Kabuluan. Ang mga bituin ay tila nakikiramdam, at ang malamig na hangin ay tila may dalang babala. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang trahedya ang unti-unting gumagapang, hindi sa anyo ng bagyo, kundi sa anino ng isang lumang halimaw. Ang tribo ng Dumalapi, mga tagapangalaga ng hangin at ulap, ay siyang unang naging biktima. Ang simula ng dilim Silakan Haringas, ang pinuno ng Dumalapi, ay abala sa pagsasanay ng mga bagong tagapagmana sa pakikipag-ugnayan sa hangin. Sa isang gilid ng kanilang barangay, ang mga kabataan ay nag-ensayo kung paanong bumuo ng orasyon gamit lamang ang hangin at hininga. Tahimik ang lahat, mapayapa, tila walang banta. Ngunit sa gabi ring iyon, habang bumababa ang hamog, napansin ng mga matatanda ang kakaibang lamig, mas matalim, mas buo, mas parang humihigop ng init. May aninong naglalakad sa hangin, bulong ni Lakan Haringas. At bago pa man nila malaman, bumukas ang mga aninong ito mula sa mga puno, guho, at mismong hangin. Anino aswang. Mga nilalang na likha ni Supremo Kalag, walang laman, walang emosyon, kundi gutom sa liwanag. Ang pag-atake bigla ang sumiklab ang kaguluhan. Ang mga bata ay kinidnap ng mga anino, habang ang mga matatanda ay pilit lumalaban gamit ang kanilang hininga at hangin. Ngunit hindi sapat ang dasal at sigaw upang pigilan ang mga nilalang ng kadiliman. Si Ilya, ang alalay ni Lakan Haringas, ay sumigaw habang tinatawag ang espiritu ng hangin upang himukin ang mga ulap sa paglikha ng buhawi. Sa gitna ng pag-atake, pinilit nilang likhain ang isang bagyong panangga. Ngunit ang mga anino ay tila hindi naapektuhan, lalo pa silang lumalakas kapag naliligo sa takot at paghati. Habang ang mga matatanda ay nilalabanan ang mga aswang, isa-isa namang sinasakal ng dilim ang paligid. Ang hangin ay nawalan ng ritmo. Ang mga dasal ay hindi na inaabot ng langit. At sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw ang isang matandang nilalang na may mapupulang mata, walang iba kundi si Supremo Kalag. Ang muling pagkikita nagtagpo ang tingin ni Kalag at Lakan Haringas. Haringas, ani Kalag sa isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Naalala mo pa ba ang huling pagkakataon na tayo'y nagkaharap? Hindi lahat ng lumipas ay dapat bumalik, Kalag, sagot ni Lakan habang hawak ang kanyang baston ng hangin. Ngunit hindi na pinatagal pa ang usapan. Sa isang iglap, isang napakalakas na hampas ng itim na anino ang bumalot kay Haringas. Lumipad siya sa ere, bumagsak sa mga ugat ng punong akasya, at hindi na muling bumangon. Ang pagligtas kay Naya habang nagkakagulo, si Naya, apo ni Lakan Haringas, ay nakitang kinakaladkad ng dalawang anino. Ngunit bago pa siya tuluyang madala, dumating si Binhi kasama ang ilan sa mga bagong babaylan mula sa Banwang Apuyan. Ginamit ni Binhi ang kanyang panaginip upang tukuyin ang lugar ng atake. Bitbit nila si Tagan, Dahlia at Igme. Layuan niyo ang batang yan, sigaw ni Tagan habang sinindihan ang kanyang sibat na may apoy. Sa unang pagkakataon, nasaksihan ng mga aswang ang lakas ng bagong lahi. Gumamit si Dahlia ng tubig upang balutin ang mga anino at isara ang daanan. Si Igme naman ay gumamit ng pulbos ng lupa na may orasyon upang takpan ang mga mata ng halimaw. Nagtagumpay silang iligtas si Naya, ngunit ang kabuuan ng tribo ay wasak na.
Ang sugatang hangin bumalik si Binhi sa gitna ng barangay. Naramdaman niya ang lamig, ang katahimikan, at ang nawawalang espiritu. Sa gitna ng lupa, natagpuan nila si Lakan Haringas, nakahandusay ngunit may ngiti sa labi. Ang hangin ay hindi natapos. Binhi, ipagpatuloy niyo, bulong niya, at tuluyang pumikit. Ang labi ni Haringas ay kanilang sinunog sa ritual ng hangin upang hindi makuha ng mga anino ang kanyang espiritu. Lahat ay tahimik. Walang iyak, walang sisigaw. Ang mga babaylan ay natutong magluksa sa katahimikan. Babala ng Supremo, bago tuluyang mawala ang mga anino, may iniwang mensahe si Kalag sa kanilang isipan, hindi sa salita kundi sa alaala. Ipinakita niya ang susunod na target, ang tribo ng Alon-awan. Ang mga bagong babaylan ay agad na bumalik sa banwang apuyan. Habang naglalakad sila, walang imikan. Lahat ay tahimik, lahat ay mabigat ang puso. Pero isang bagay ang malinaw, ang digmaan ay nagsimula na. Pagpapasya ni Dayang Apila pagkarating ng grupo, sinalubong sila ni Dayang Apila. Nang mabalitaan ang nangyari, tumingala siya sa langit at pumikit. Hindi ito ang huli. Ngunit ito ang simula. At sa gabing iyon, muling inilibing ang isa sa pinakamatatag na tribo. Sa gitna ng apoy, sinumpaan ng mga bagong babaylan na hindi sila titigil hanggat hindi na ibabalik ang balanse. Matapos ang pagbagsak ng tribo ng Dumalapi, muling kumilos ang buong banwang apuyan. Alam nilang hindi pa tapos ang unang salakay, at mas mabagsik pa ang susunod. Ang mga panaginip ni Binhi ay lalong naging mas malalim at mas detalyado. Sa bawat gabi, dumarating sa kanya ang mga imahe ng isang lawa, ang lawa ng Alitaptap, isang lugar na mistulang hindi kilala ng marami, ngunit puno ng mahika at kasaysayan. Ayon sa matatanda, ang lawa ng Alitaptap ay dating sentro ng orasyon at panggagamot. Isa itong lugar na pinangangalagaan ng mga engkanto at diwata, at tanging ang mga karapat-dapat lamang ang makakapasok. Ngunit sa panaginip ni Binhi, nakita niyang natuklasan na ni Supremo Kalag ang lihim ng lawa, at balak na niya itong lasunin, gamitin upang palakasin ang kanyang hukbo, at sirain ang huling linya ng depensa ng mga babaylan. Paglalakbay patungo sa lawa, agad nagtungo ang bagong henerasyon ng mga babaylan sa ilalim ng utos ni Dayang Apila. Kasama sa paglalakbay sina Binhi, Tagan, Dalia, Igme, at ang bagong rescue na Sinaya, na nagpumilit sumama upang makatulong. Bitbit nila ang mga bagong orasyon, mga gamit mula sa 4 na tribo, at ang sagradong batong may liwanag na kayang gumabay sa dilim. Hindi madali ang biyahe. Kailangan nilang tumawid sa mga ilog na may nilalang na nabubuhay sa ilalim ng tubig, at gubat na may mga punot halamang gising sa gabi. Ngunit sa patnubay ng kanilang mga espiritual na sandata, ligtas silang nakarating sa gilid ng lawa ng Alitaptap. Ang gabi ng Alitaptap, pagkarating nila sa lawa, napansin agad ni Dalia na kakaiba ang tubig, tila may mabigat na enerhiya. Hindi ito ang likas na payapa at malamig na tubig ng kalikasan, kundi parang may nagmamasid sa ilalim. Sa paligid, tahimik ang mga Alitaptap. Karaniwan, ang lugar na iyon ay parang pista ng liwanag, ngunit ngayon, isa na lamang itong dilim na tinatabingan ng mahiwagang katahimikan. Habang sila ay nagpapahinga, biglang bumukas ang tubig sa gitna ng lawa. Mula rito, lumitaw ang isang nilalang na matanda, ngunit may mukha ng isang hayop, si Mangigal, ang tagapag-alaga ng lawa ng Alitaptap. Ang pagpapakilala ni Mangigal, kayong mga kabataan, ani Mangigal, naghahanap kayo ng tulong ngunit ang lawa ay nasugatan na. Napatigil ang lahat. Ipinaliwanag ni Mangigal na ilang linggo na ang nakararaan, isang nilalang na may itim na pakpak at pulang mata ang dumating sa lawa. Nagdala ito ng itim na langis, isang uri ng sumpa na kapag pumatak sa tubig, ay unti-unting pinapatay ang diwa ng lawa. Hindi nila ito lubusang napigilan, kaya't ang kalahati ng lawa ay unti-unti nang nagiging itim. Kung tuluyang masisira ang lawa, mawawala ang balanse sa buong kabundukan. At ang mga espiritu ay mawawala sa ating panig, babala ni Mangigal. Ang sekretong itinatago ng lawa, ipinakita ni Mangigal ang pinakailalim ng lawa, isang lihim na kuweba na tinatawag na duyan ng liwanag. Ayon sa kanya, naroon ang pinagmula ng lakas ng mga babaylan, isang binhi ng liwanag na kayang linisin ang buong lupain, ngunit kailangang gisingin ng isang may dalisay na puso. Isa sa inyo ang may dalang kakayahan na buhayin ang liwanag. Ngunit hindi ko pwedeng sabihin sino, ani Mangigal. Habang nagsisid sa ilalim ng lawa,
isa-isang nilapitan ng binhi ang mga kabataan. Tumigil ito sa harap ni binhi, at sumikat ang kanyang katawan sa malamlam na liwanag. Sa unang pagkakataon, hindi siya nanginig sa kanyang panaginip sapagkat ang liwanag ay gumising sa kanyang tunay na pagkatao. Pag-atake sa lawa sa gitna ng pagsisid, biglang lumindol. Mula sa itim na bahagi ng lawa, sumulpot ang mga nilalang ng kadiliman, mga halimaw na may katawan ng tao at isda, at mga matang tila walang kaluluwa. Isa-isa nilang sinira ang mga alitaptap at hinigop ang liwanag ng mga bato sa paligid. Si Tagan ay agad sumugod na may apoy sa kanyang sibat, habang si Dahlia ay gumawa ng harang na tubig. Si Igme ay naglagay ng pulbos sa gilid ng lawa upang hindi makalapit ang mga halimaw. Si Binhi, hawak ang binhi ng liwanag, ay lumutang sa ibabaw ng lawa. Isinara niya ang kanyang mata, at nagsimula siyang magsalita ng mga salitang hindi niya alam na alam niya, wika ng kalikasan, ng mga sinaunang babaylan. Sumiklab ang liwanag mula sa kanyang dibdib. Tumigil ang oras. Ang mga anino ay naglaho. At sa isang iglap, muling lumiwanag ang buong lawa. Ang lihim ni Binhi pagkatapos ng labanan, lumapit si Mangigal kay Binhi at ibinulong, hindi ka basta tao. Ikaw ay supling ng liwanag at anino. Ang iyong ina ay babaylan at ang iyong ama ay nilalang na minsang naging bahagi ng kadiliman. Nagulat si Binhi. Sa isang saglit, unti-unting bumabalik sa kanya ang kanyang alaala, isang batang inabandona sa gubat, iniligtas ng mga espiritu, at lumaking walang alam sa kanyang pinagmulan. Panibagong pag-asa muling nabuhay ang lawa ng alitaptap. Ang mga alitaptap ay muling sumayaw sa paligid, at ang tubig ay naging kasing linaw ng kristal. Binigyan sila ni Mangigal ng batong gising, isang espesyal na kristal na kayang tawagin ang tubig, hangin, lupa, at apoy sa panahon ng labanan. Ngunit sa huling gabi nila sa lawa, muling nanaginip si Binhi. At sa panaginip, nakita niya ang huling yugto, ang pugad ni Kalag, isang lugar sa pinakailalim ng mundo, kung saan nabubuhay ang pinakamasamang anyo ng dilim. Sa gabing bumalik ang liwanag sa lawa ng alitaptap, isang kakaibang panaginip ang dumapo kay Binhi, hindi tulad ng dati, ito ay malinaw, mabigat, at masalimuot. Nakita niya ang isang lugar sa kailaliman ng mundo, isang pugad na balot ng usok, apuyan, at mga aninong dumadaing. Sa gitna ng pugad ay si Supremo Kalag, nakaupo sa trono na gawa sa buto, may hawak na baston ng kadiliman, at pinapaligiran ng daan-daang nilalang na parang walang mukha. Ito na ang huling hakbang. Ang pagpaplano ng laban agad ipinatawag ni Dayang Apila ang natitirang matatandang babaylan sa banwang apuyan, kabilang na ang mga pinuno ng nawasak na tribo. Kahit wasak ang kanilang mga nayon, buo pa rin ang paninindigan. Isa-isa silang nagbigay ng biyaya at sandata sa bagong henerasyon, pulseras mula sa hangin, bandang may tubig ng lawa, abuhan ng apoy, at buhangin ng oras. Ang giyera ay hindi lang laban ng lakas, ani Dayang Apila, kundi ng alaala. Tandaan ninyo ang pinanggalingan ninyo dahil sa huli, ang nagwawagi ay ang may paninindigan. Pagpasok sa pugad ng kadiliman gamit ang orasyon mula sa lawa ng alitaptap, binuksan nila ang tagong lagusan papasok sa ilalim ng lupa. Isa itong malalim na kuweba sa paanan ng bundok Dilaab, ang pinaniniwalaang pugad ng mga nilalang ng dilim. Ang bawat hakbang nila pababa ay tinatapatan ng anino, mga bulong ng nakaraan, mga ilusyon ng takot, at mga tukso ng kapangyarihan. Si Naya ay nakakita ng anyo ng kanyang lolo, si Lakan Haringas, na tinatawag siya, ngunit hindi niya nilapitan. Si Dahlia ay halos matulala sa tunog ng iyak ng nawawalang kapatid. Si Igme naman ay hinila ng isang anyo ng kanyang ina na nagsusumamo. Ngunit sa gitna ng lahat, si Binhi ang may pinakamatinding pagsubok. Tukso sa puso ni Binhi sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang nilalang na kahawig ni Binhi, subalit may pulang mata, itim na balat, at nakangiting mapanukso. Alam mo kung sino ako, ani nito. Ako ang kalahating bahagi mo. Anak ka ng liwanag. Pero dugo ko rin ang dumadaloy sa iyo. Dito nalaman ni Binhi ang buong katotohanan, ang kanyang ama ay si Supremo Kalag, ngunit siya ay ipinaglihi sa panahong si Kalag ay tao pa, isang makisig, mabait, at espiritual na mandirigma, bago pa siya kainin ng inggit at takot. Ang liwanag sa ina ni Binhi at ang kadiliman sa kanyang ama ay naging dahilan ng kanyang kakaibang koneksyon sa dalawang mundo. Sumama ka sa akin, bulong ng anino.
Tayong dalawa ang maghahari sa liwanag at dilim. Ngunit pinikit ni Binhi ang kanyang mga mata. Inalala niya ang lawan ng alitaptap, ang tawa ni Naya, ang tapang ni Tagan, ang aral ni Dayang Apila. Binuksan niya ang kanyang palad, nagniningning ang batong gising. At sa isang iglap nawala ang anino. Ang labanang walang kapantay sa puso ng pugad, nagtagpo ang hukbo ng mga babaylan at ang mga nilalang ni Kalad. Bumukas ang langit ng ilalim ng lupa, dilaw, pula, itim ang paligid. Umaalingasaw ang amoy ng bulok, dugo, at apoy. Ang labanan ay nagsimula sa sigawan at dasal, sa orasyon at sibat. Si Tagan ay gumamit ng apoy upang sunugin ang mga aninong gumagapang sa kisame. Si Dahlia ay nagbuo ng isang alon ng tubig upang tangayin ang mga aswang. Si Igme ay binasag ang lupa gamit ang dasal ng yumaong guro na naglikha ng bitak upang lunukin ang mga halimaw. At sa gitna ng lahat, si Binhi at si Supremo Kalag ay nagtagpo. Ama laban sa anak, hindi mo ako matatalo, Binhi, ani Kalag, na ngayon ay tila naging halimaw sa anyo, may pakpak, may sungay at katawan ng usok. Ayoko ng labanan, ama, sagot ni Binhi. Gusto ko lang ang liwanag. Walang liwanag na walang anino, sigaw ni Kalag. Nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Liwanag laban sa dilim. Sigaw ng puso laban sa inggit ng nakaraan. Sa huling sandali, niyakap ni Binhi ang ama. Sa kanyang palad, itinapat niya ang batong gising sa puso ni Kalad. Patawad, bulong niya. Pumunit ang katahimikan. Isang liwanag ang sumabog. Lahat ay natulala. Pagwawakas ng kadiliman sa pagputok ng liwanag, naglaho ang pugad. Ang mga nilalang ng dilim ay nawala, parang abo sa hangin. Si Supremo Kalag ay nagmistulang ulap, at sa huling pagkakataon ay ngumiti siya sa anak. Salamat, Anya. Sa wakas tahimik na ako. Ang buong bundok ay yumanig. Ngunit sa halip na gumuho, bumukas ito sa liwanag. Ang dating kuweba ay naging parang banal na lugar. Mula sa lupa, sumibol ang mga bagong damo, mga halamang may liwanag sa dulo ng dahon. Pagbalik sa banwang apuyan, pagbalik ng mga babaylan, sinalubong sila ng buong tribo. Luhaan, tuwang-tuwa at puno ng pag-asa. Si Dayang Apila ay lumuhod sa harap ni Binhi. Hindi lang ikaw ang anak ng liwanag. Ikaw ang simula ng bagong panahon. Ang bagong panahon simula noon, nagtayo ng isang bagong lugar sa gitna ng mga nasirang tribo, tinawag nila itong panibugang liwanag. Dito, nagtuturo ang mga bagong babaylan hindi lang ng dasal, kundi ng kapatawaran, ng tapang, at ng pag-ibig sa kabila ng dilim. At si Binhi, hindi siya naging supremo, kundi tagapagsalaysay, tagapagturo ng kasaysayan, upang ipasa sa susunod na henerasyon ang aral, na ang liwanag ay hindi kasalungat ng dilim kundi liwanag ay mas makapangyarihan, kapag piniling yakapin ang kabuuan.